Nakatingala sa Serafina Sara Alcantara sa kisame ng kanyang penthouse sa Makati, isang obra maestra ng modernong disenyo at pulang kapantay na luho. Ang marumol na sahig ay malamig sa ubad niyang mga paa at ang view mula sa bintana na sumasakop sa halos buong pader ay nagpapakita ng kumikinang na skyline ng Maynila. Isang tapisilya ng mga ilaw na sumasalamin sa sarili niyang maliwanag na buhay. Mayroon siyang isang tasa ng kape na gawa ng barista mula sa kanyang automatikong coffee machine. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pinakabagong gog na nakalatag sa kanyang custom mad na mesa. Hindi lang niya ito binabasa, aaralan niya ito. Inihahambing ang bawat detalye sa sarili niyang wardrobe sa kanyang mga pagpaplano para sa kasal. Si Sara, sa edad na 24, ay isang hubog, modelo na may mahabang, makinis na buhok na laging perpektong nakalugay o ayos, balat na maputit makinis, at mga mata na laging may bakas ng pagkamataas. Anak siya ni Don Emilio Alcantara, isang pekoon na ang impluwensya ay sumasaklaw sa real estate, telekomunikasyon, at lahat ng pwedeng pagkakitaan. Sa mata ni Sara, ang mundo ay isang malaking entablado, at siya ang bida, laging handang lumabas sa pinakamagandang ilaw, laging nakasentro sa atensyon. Hindi ka ba kinakabahan, Sara? Tanong ni Chloe, ang isa sa kanyang matalik na kaibigan, habang sumisitsit ng kanyang mimosa sa isang eksklusibong bistro sa Brick. Ang tunog ng mga baso at bulong ng mga mayayaman ay bumubuo sa soundtrack ng kanilang umaga. Katabi niya si Bey, abala sa scan ng menu na parang naghahanap ng pambihirang klase ng perlas. Si Sara, nakasuot ng isang Channel 3 jacket at matching skirt, ay numiti ng kaunti. Ang kanyang mga ngipin ay perpektong pantay. Kinakabahan? Para saan? Para sa kasal? Chloe, please. Matagal ko nang pinlano ang lahat ng ito sa utak ko. Ang tanging kaba ko ay kung magiging kasing ganda ba ng expectations ko ang floral arrangement sa simbahan. Oh, Sara, huwag ka namang ganyan. Anide, nakatingin sa kanya sa ibabaw ng kanyang Hermes reading glasses. Ang ibig sabihin ni Chloe ay yung pagpapakasal kay Mateo. Hindi naman sa kung anong meron kasama nila, kundi ang buhay kasama siya. Alam mo na, yung pamilya niya. May bahid ng pagdududa sa tono ni Bea. Tumaas ang isang kilay ni Sara. Mateo. Matiis. Mateo. He's handsome, well, Brad. At higit sa lahat, ang kanyang pamilya ay may connection sa politika sa rehiyon. Hindi na masama para sa isang lalaking nanggaling sa probinsya, di ba? Besides, Ignatius Place. At ang pamilya niya. They own a bus hacienda. That, Stlan, ladies. Our money. Hindi man ganoon ka, glamorous tulad ng sa atin, pero it serves its purpose. Ang kanyang ngiti ay naging matamis, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Saka, ang wedding ay sa Anne's Cathedral at ang reception ay sa Peninsula Manila. Wala akong balak magkaroon ng kahit anong amoy. Bukid sa aking espesyal na araw. Nagtawanan sina Chloe at Bea, ngunit si Chloe ay may kaunting alinlangan pa rin. Pero di ba, Sara, kailangan mo munang pumunta doon. Sa Hacienda Tiragayda? Para sa tradisyonal na paghingi ng kamay o kung ano man yan. Kasama yung aling silya niya, ang mama niya. Uminom ng kanyang kape si Sara, nagpapangnap na bored. Oh, teat. Oh, kailangan daw. Ang tagal na niyang kinukulit si Matthew na
Stay ako doon for a few days para raw makilala ko ang aming tradisyon. Isipin mo yan, isang tradisyon na sigurado akong kinasasangkutan ng putik at masasamang amoy. Ang tanging tradisyon na alam ko ay kung paano pumili ng pinakamahal na designer gown. Pero, kailangan daw. Quick shirt. Isang gabi, 2 siguro, kung hindi ko na talaga kayang tiisin ang init at ang kakulangan ng wifi. Siya sa formality. Isang maliit na sakripisyo para sa isang napakalaking kasal at sa posisyon ko bilang Mrs. De Los Reyes. Sa isip ni Sarah, ang pagpunta sa Hacienda Tierra Daiva ay isang hindi maiiwasang abala, isang maliit na hadlang sa kanyang perpektong buhay. Pinlano niyang tapusin ang misyon na ito ng mabilis at walang abala, tulad ng pagkuha ng isang obligadong shot bago ang isang eksotikong bakasyon. Hindi niya alam na ang biyaheng iyon ay ang simula ng kanyang sariling, di inaasahang paglalakbay. 2 araw pagkatapos ng kanyang brunch, nagmamaneho ang mamahaling, makintab na itim na Mercedes-Benz ni Sarah sa mga sementadong kalsada ng Maynila, paalis sa magulong lungsod patungo sa kanayunan. Sa loob ng kotse, nakasuot si Sarah ng isang puting summer dress na gawa ng isang Italian designer, may katangbal na malalaking salamin sa mata at isang wide, brim na straw hat. Ang kanyang Louis Vuitton handbag ay nakapatong sa passenger seat. Ang kanyang driver, si Mang Tony, ay sanay na sa kanyang mga kapritsyo at tahimik na nagmamano. Unting nagbago ang tanawin. Ang matataas na gusali ay napalitan ng mga billboards. Pagkatapos ay ng mga bahay sa gilid ng kalsada at sa wakas ay mga malawak na taniman ng mais at palay. Ang simoy ng hangin, na dating amoy, tambutso at polusyon ay dahang nagbago, naging amoy, lupa at amoy, sariwang halaman. Ang sikat ng araw ay hindi na salamin lamang sa mga bintana ng gusali, kundi diretsong pumupulupot sa balat, umaakyat ang init. Ang init, reklamo ni Sarah, bahagyang binubuksan ang bintana. Ngunit agad itong isinara dahil sa alikabok at tunog ng mga sasakyang dumadaan. Hindi ba pwedeng mas malakas ang aircon, Mang Tony? Parang pinapawisan na ako. At ang alikabok, sigurado akong masisila ang kutis ko dito. Pahagyang ngumiti si Mang Tony sa rear. Di mirror. Malapit na po tayo, Maang Sarah. Mga 10 minuto na lang po sa Hacienda Tierra Daiva. Ang huling bahagi ng biyahe ay dumaan sa isang mas makipot at mas alikabok na kalsada. Ang Mercedes-Benz, na karaniwang makinis ang takbo, ay umuugoy sa bawat lubak, nagpapagalit kay Sarah. Ang kanyang sombrero ay halos lumipad sa bawat mabilis na pagliko. Nang tuluyang bumuka sa ang kalsada at makita niya ang gate ng Hacienda Tierra Daiva, napakunot ang kanyang noo. Ang Hacienda Tierra Daiva ay hindi ang kanyang inaasahan. Hindi ito isang maranyang ranch na may resort na bibi, kundi isang malawak na lupain na may matatayog na puno, malalawak na bukilin na nangingislap sa araw at mga kubo na gawa sa kawayan at nipa na nakakalat sa gilid ng mga kalsada. Ang pangunahing bahay ay malaki at luma, gawa sa bato at matigas na kahoy. May nalawak na veranda na may harong estilong Espanyol at Filipino. May isang luma, ngunit maayos na karwahe na nakaparada sa harap ng bahay at ang bawat sulok ay tila may kwento. Nagkalat ang mga manggagawa. Ang iba ay nakayuko sa mga halaman. Ang iba naman ay nagbubuhat ng sako. Lahat ay nakasuot ng simpleng damit at ang balat ay sinunog ng araw. Ang lugar ay may sariling buhay, isang hininga na hindi kailanman matatagpuan
sa simentadong jungle ng Maynila. Ito ba yon? Pulong ni Sera sa sarili. Parang hindi makapaniwala. Ang kontrast sa pagitan ng kanyang high, casual na kasuotan, at ng rustic na kapaligiran ay katawa-tawa. Ang kanyang puting damit ay mukhang nakakahiya sa gitna ng kulay, lupa, at berde, at ang kanyang sapatos na may mataas na takong ay tiyak na lulubob sa buhangin at putik. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na bumagsak mula sa ibang planeta. Ang init ay lalong tumindi at ang alikabok mula sa kalsada ay dumidiit sa kanyang basa, pasang balat. Nagsimulang mangati ang kanyang buhok sa likod ng kanyang liig. Punyeta, bulong niya. Mabuti pa, sigurong hindi ko na lang inabot ang tawag ni Mateo. Bumaba si Sara mula sa kotse. Ang kanyang mga takong ay lumubog ng bahagya sa malambot na lupa. Agad siyang pinawisan at ang kanyang buhok ay nagsimulang maging kulot dahil sa humidity. Habang naglalakad siya patungo sa pangunahing bahay, napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng beranda, nagpapaypay ng sarili gamit ang isang dahon. Ang babae ay matanda, may pilak na buhok na nakatali sa isang simpleng buhol sa likod, at ang kanyang balat ay kayumanggi, at may mga bakas ng matinding pagtatrabaho sa ilaw ng araw. Nakasuot siya ng isang simpleng barot saya, at ang kanyang mga kamay ay makapal, at may mga galos. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay malalim, at naglalaman ang kakaibang karunungan, tulad ng matandang puno sa hardin. Agad na napagkamalan ni Sara ang matandang babae na isang katulong o isang tagapamahala ng bahay. Excuse me, nasaan si Mateo? Tanong ni Sara, ang kanyang tinig ay may pagkamataas at kaunting pagka-irita. Sabihin mo sa kanya na dumating na ako. Ang init dito. At ang alikabok. Ang matandang babae ay tahimik na tumingin kay Sara. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang bawat detalye ng kanyang mamahaling outfit at ang kanyang condescending na ekspresyon. Hindi siya sumagot kagad. Sa halip, lumakad siya patungo sa isang maliit na altar na nakalagay sa gilid ng beranda, kung saan nakapwesto ang isang matandang palayok. Ang palayok ay gawa sa terakota, may palamuti ng mga sinaunang disenyo, at mukhang napakaluma na. May mga bulaklak na inihandog sa gilid nito. Oy! Kinakausap kita, giit ni Sara, hindi sanay na hindi siya pinapansin. Hindi ka ba marunong sumagot? Siguro naman ay nakakaintindi ka ng Tagalog. O baka mas, gusto mo ng Ingles. Aside, where is Mateo? And please, pakibilisan. Hindi ako sanay sa ganitong init. Ang hasyenda nyo ay parang bumalik sa panahon ng Kastila. Walang aircon, walang high speed internet. Paano kayo nakakatira dito? Ang matandang babae ay dahang lumiko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmadong, ngunit may bahid ng pagkadismaya. Ang lugar na ito ay ang aming tahanan, binibini. At ang init at alikabok ay bahagi ng aming buhay. Kung hindi ka sanay, marahil ay hindi ito ang lugar para sa iyo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may hindi maikakailang awtoridad. Napaismid si Sara, tahananan. Para sa mga nagtatrabaho sa bukid, siguro. Pero para sa isang tao na katulad ko, ito ay isang pagsubok sa aking pasensya. At bakit ka pa rin nakatayo diyan? Hindi ka ba naririnig? Sabihin mo kay Mateo na. Habang nagsasalita si Sara, ang kanyang mga kamay ay kumakaway sa ere, nagpapahayin ng kanyang pagkadismaya.
sa isang sandali ng pagkadismaya at siguro sadyang pagpapakita ng kanyang pagkamataas, siya ay tumalikod at sinadyang itulak ang maliit na altar na kinatatayuan ng palayok. Ang luma naman ng mga gamit niyo dito. Hindi ba kayo marunong mag-pop ready? Sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. Sa isang masakit na pagbagsak, nahulog ang palayok mula sa altar at bumagsak sa sementadong sahig ng beranda. Nagkahiwa, iwalay ito. Sa maraming piraso ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hasyenda. Ang mga bulaklak ay kumalat sa sahig. Ang palayok ng pamana, ang sinaunang palayok na ginagamit sa mga taunang pagdiriwang ng aninang hasyenda, na sumisimbolo sa kasaganahan at koneksyon sa mga ninuno, ay nawasak. Ang matandang babae ay hindi sumigaw o nagalit. Sa halip, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga basag na piraso ng palayok. Ang kanyang ekspresyon ay halong sakit, pagkadismaya at isang malalim na kalungkutan. Mula sa mga bukirin at paligid ng bahay, nagsilabasan ng iba't ibang manggagawa at residente ng hasyenda na naakit ng tunog ng pagkabali. Nakita nila ang nagkalat na piraso ng palayok at ang nagulat na si Sarah. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kolektibong pagkabigla at galit. Nagbulungan sila sa isa't isa. Ang kanilang mga titig ay matalin at puno ng hinanakit. Hindi pa natatagalan, may nagpakita sa likod ng bahay. Si Mateo de los Reyes. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay aalala at agad niyang napansin ang nagkalat na palayok at ang tensyon sa pagitan ni Sarah at ng matandang babae. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa pagkabigla at huli ay sa isang matalim na pagkadisad. May tiyo, sabi ni Sarah, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot kundi sa pagkadismaya na nasira ang kanyang mission sa pagdating niya. Sino ang matandang to? Sabi ko sa kanya, nasaan ka? Pero ayaw sumagot. At saka, ang luma ng mga gamit nila dito. Hindi ko naman sinasadya. Sarah, ano ang nangyari dito? Anong ni Tio? Ang kanyang boses ay may halong galit na hindi pa naririnig ni Sarah mula sa kanya. Lumapit siya sa matandang babae. Ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ng braso nito. Tumingin siya sa mga basag na piraso ng palayok. Pagkatapos ay sa nagbabantang Sarah. Mama, maayos ka lang ba? Ang salitang mama ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Sarah. Nabigla siya. Ang kanyang utak ay nagproseso ng impormasyon. Nagtatangka na unawain ang kanyang narinig. Si mama. Ang babaeng pinagkamalan niyang katulong, ang babaeng pinagsalitaan niya ng masama, ang babaeng sinadyang sirain niya ang isang mahalagang bagay. Siya ang ina ni Mateo, si Aline Celia de los Reyes. Ang babaeng dapat niyang igalang, ang kanyang magiging biyenan. Ang kulay ng mukha ni Sarah ay biglang nawala. Ang kanyang mga pisngi ay namutla, at ang kanyang mga mata ay nanlaki, sa gulat at matinding tahihiyan. Ang kanyang dila ay tila dumikit sa ngala-ngala. Wala siyang masabi. Ang lahat ng kanyang pagkamataas at pagiging dominante ay biglang nawala. Napalitan ng isang mapanilang pagkadismaya. Tumayo si Aling Celia. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sarah, hindi na may kalungkutan, kundi may pagkadismaya at isang hindi maikakailang lakas. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa buto ni Sarah. Seratina Alcantara, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Sa buong buhay ko,
Hindi pa ako nakakita ng ganoong klaseng pagkamataas at kawalan ng paggalang. Hindi lang sa akin, kundi sa aming tradisyon, sa aming pinahahalagahan. Ang palayok ng pamana, na yung sinira ay hindi lamang isang simpleng palayok. Ito ay simbolo ng aming pagkakakilanlan, ng aming kasaysayan, ang aming kaluluwa. Lumunok si Sarah, subukang magsalita. Ngunit walang lumabas. Dahil dito, patuloy ni Aling Celia, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Sarah. May isang hamon ako sa iyo, binibini. Tumingin siya kay Matthew, na nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Manatili ka rito sa hasyenda Tiradaytan ng isang buwan. Hindi bilang isang bisita, hindi bilang fiancé ng aking anak, kundi bilang isa sa amin. Mamuhay at magtrabaho tulad ng isang normal na residente. Matutong magpakumbaba. Matutong gumalang sa tradisyon. Matutong pahalagahan ang tunay na halaga ng paggawa. Kung hindi mo ito matapos, kung hindi ka makatagal, kung umuwi ka, kung ganoon, hindi ka karapat, dapat sa anak ko, at wala ka nang mabalikan sa kanya. Biglang nagulat si Sarah. Isang buwan, mamuhay, at magtrabaho, tulad ng isang magsasaka, ang ideya ay nakakagimbal, nakakabaliw. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng pagtanggi. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ni Matthew, na ngayon ay puno ng pagkadismaya at galit, at sa mga mata ni Aling Celia, na may matinding pagbabanta, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang kanyang pagmamataas ay hindi papayag na umalis siya ng ganoon, lalo na sa harap ng napakaraming tao. Kung tatakbo siya, lalo siyang magiging kahiya. Hiya. Tatanggapin ko ang hamon, sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit may isang matigas na determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit huwag ninyong isipin na magtatagal ako. Ito ay isang laro lamang. Laro na tatapusin ko at pagkatapos ay babalik ako sa aking buhay kung saan ako nabibilang. Sa kanyang isip, ito ay isang pansamantalang paghihirap, isang pagsubok na kailangan niyang pagdaanan upang maibalik ang kanyang dignidad at ang kanyang relasyon kay Matthew. Hindi niya hinayaang makita ni Aling Celia o ni Matthew ang kanyang tunay na iniisip. Mula sa isang gilid ng beranda, sa ilalim ng anino ng isang matandang puno ng mangga, isang babae ang tahimik na nakasaksi sa buong eksena. Si Isabel Ramos. Maganda siya, may mahabang itim na buhok, at matatalim na mata na laging may bakas ng matamis na pagiging pakaibigan. Ngunit ngayon ay may lihim na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Alam ng lahat, sa hasyenda na si Isabel ang dating kasintahan ni Theo, at marami ang umaasa na magkabalikan sila. Nakasuot siya ng isang simpleng damit na may bulaklak, na masakma sa kapaligiran kaysa sa mamahaling kasuotan ni Sarah. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na ngayon ay kumikinang sa isang masamang kagalakan. Isang buwan, bulong ni Isabel sa sarili, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sarah, na ngayon ay nakaharap sa isang buong buwan ng pagsubok. Hindi mo yan matatapos, Serafina Alcantara. At kapag bumagsak ka, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan dito. Ito ay simula lamang, at alam ni Isabel na ang laban ay malayo pa sa katapusan. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubusan ng araw, nang ang mundo ay natatakpan pa ng manipis na ulap at ang hangin ay may kasamang hamob at amoy, lupa, nagising si Serafina sa tunog ng mga tandang na tumilaok. Hindi ito ang malumanay na tunog ng kanyang alarm, tuwak na nakatakda sa isang nakaka-relax na klasikal
Newsit. Ito ay isang biglaang sigaw na halos ikahulog niya mula sa simpleng kakayanyari sa kawayan at kawayan. Ang kumot ay nanipis, ang unan ay matigas, at ang kanyang katawan, na sanay sa foam mattress at ejection cotton sheets, ay tila nalumpo sa magdamag. Bawat buto ay kumikirot, at ang bawat kalamnan ay sumisigaw ng protesta. Anong oras na ba? Pulong niya sa sarili, kinukusot ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang abutin ang kanyang telepono, ngunit naaalala niyang walang signal dito, at bukod doon, ipinagbawal ni Aling Celia ang paggamit ng anumang gadget na makakaabala sa kanyang immersion. Walang aircon, walang walang kapinagawa ng Marista. Ito ay isang bangungot na may amoy, bukid. Narinig niya ang mga yabag sa labas, ang kalabog ng mga palayok, at ang mahinang usapan ng mga tao. Nagmadali siyang bumangon, o mas tamang sabihin, pilit siyang bumangon. Ang kanyang puting summer dress mula kahapon ay naroroon pa rin, nakalundo sa isang upuan. Pero ngayon, may nakalatag na sa tabi nito, isang simpleng baharo, pantalon na gawa sa makapal na tela, at isang pares ng gumanat tsinelas. Ito ay malinaw na mensahe. Hindi ko to isusuot, bulong niya, ngunit nang magsimula siyang magbihis ng kanyang puting danit, napansin niyang may mansa na ito at amoy pawis. Sa huli, napabuntong, hininga siya at isinuot ang mga ibinigay. Ang tela ay magaspang sa balat, ngunit hindi naglaon ay nakaramdam siya ng bahagyang kaginhawa. Paglabas niya ng maliit na silid, tulugan na inilaan sa kanya, na hindi man lang umabot sa kalahati ng laki ng kanyang walk-in closet sa Manila. Nakita niya ang mga tao na abala na sa kanilang mga gawain. Ang bahay ay hindi katahimikan tulad ng kanyang penthouse. Puno ito ng buhay, tunog ng pagkilos, at pagtatrabaho. Nakita niya si Aling Celia na abala sa kusina, nagluluto sa isang malaking kalan na gawa sa kahoy at ulin. Ang init ay umaalpas mula rito at ang amoy ng usok at lutong pagkain ay pumupuno sa buong lugar. Aga mo namang gumising, pinibini, sabi ni Aling Celia nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang tinig ay malamig pa rin at walang bahid ng pagiging malugod. Maghanda ka. May mga gawain ka ngayon. Ipinakita ni Aling Celia kay Sira ang lisahan ng kanyang mga gawain. Magwalis ng makuwan, maghugas ng mga pinggan, magpakain ng mga manok, at pagkatapos ay sumama sa bukid para magtanim ng palay. Napaanga si Sira. Magtanim ng palay? Sa putik. Hindi ba mayroon kayong mga kasangbahay para dito? O mga manggagawa? Tumingin si Aling Celia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalin. Dito, binibini, lahat ay nagtatrabaho. Walang kasambahay para sa mga bisita at lalo na para sa mga naghahanap ng aral. Kung gusto mong kumain, magtrabaho ka. Kung gusto mong manatili dito, kailangan mong magpakasakit. Sa unang ilang araw, isang tunay na pagsubok ang bawat gawain. Ang pagwawalis ng bakuran ay naging isang laban na laban sa alikabok at mga tuyong dahon. Ang paghugas ng pinggan sa labas ng poso ay nagdulot ng pananakit ng likod at mga kamay na nagbalat. Ang pagpapakain sa mga manok ay nagtapos sa paghabol sa kanya ng mga manok na ikinatakot niya. Ngunit ang pinakamasahol ay ang pagtatanim ng palay. Sa bukid, ang araw ay matindi, ang putik ay malalin, at ang mga lamok ay dumarami. Sumama siya sa mga kababaihan. Ang kanyang mga binti ay lumulubog. Sa putik, ang kanyang mga kamay ay sinisira ng mga sanga at lupa.
Ang kanyang balat ay nasunog sa araw at ang kanyang buhok ay nagulo at dumikit sa kanyang mukha dahil sa pawis. Paano niya to nagagawa araw? Tanong niya sa isang matandang babae, si Aling Nena, na katabi niyang nagtatanin. Ang sakit sa likod. Ang init. Ang baho ng putik. Napangiti si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kislap ng pagiging masaya. Nakasanayan lang, binibi. At, kung hindi namin to gagawin, sino ang magpapakaan sa amin? Ito ang buhay namin. Ito ang aming kinabubuhay. Sa gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho, bumagsak si Sera sa kanyang kawayang katre. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong pagkapagod sa buong buhay niya. Ngunit bukod sa pagod, naroon din ang isang pakiramdam ng kabiguan. Ang mga tao ay tila umiiwas sa kanya. Hindi siya kinakausap maliban sa mga direksyon. Ang kanyang mga pagtatangka na wutos o magpakita ng kayamanan ay balewala. Sinubukan niyang mag-alok ng pera sa isang bata upang kumuha ng tubig para sa kanya, ngunit tiningnan lamang siya ng bata na parang baliw at tumakbo palayo. Ang kanyang mundo ng pera at impluwensya ay walang silbi dito. Si Mateo ay bihira niyang nakikita. Madalas siyang abala sa pagmamanage ng hasyenda, at kung nagtatagpo man sila, ang kanyang mga mata ay malamig at malayo. Hindi na siya ang Mateo na nakangiti at naglalambing sa kanya sa Manila. Ito ay isang Mateo na may pasanin, isang Mateo na nasaktan. Minsan, habang nagpapahina siya sa ilalim ng puno pagkatapos magtanim, napansin niyang may nakalagay na baso ng malamig na tubig sa tabi niya. Nang lumingon siya, nakita niya si Teo na naglalakad palayo, ngunit hindi nagtama ang kanilang mga tingin. Maliit na kilos, ngunit ito ay sapat upang magbigay ng bahagyang pag-asa sa kanyang nagdaramdam na puso. Sa kabila ng kanyang paghihirap, may mga mata na laging nakamasid kay Sera at ang mga matang iyon ay kay Isabel Ramos. Hindi nawawala si Isabel sa mga pook kung saan nagtatrabaho si Sera. Palagi siyang naroon, nagpapanggap na tumutulong, ngunit ang bawat kilos niya ay may bahid ng paninira. Isang araw, habang tinutulungan ni Sera ang mga kababaihan sa paghihiwalay ng mga kape mula sa kanilang balat, lumapit si Isabel na may dalang malaking basket. "Oh, Sera, tulungan kitang dalhin yan," sabi niya, na tila nagmamalasakit. Ngunit habang naglalakad sila sa mabatong daan, biglang nadapa si Isabel at ang mga butil ng kape ay kumalat sa lupa. "Ay, pasensya ka na, Sera," sabi ni Isabel na tila nagulat. Ngunit isang mabilis na sulyap sa kanyang mga mata ay nagpakita ng lihim na kagalakan. "Ang bigat kasi, hindi mo siguro kaya ang ganitong gawain, no? Hindi ka sanay sa mabibigat na bagay. Alam mo naman, sa Manila, ang dala mo lang ay Louis Vuitton." Ang mga kababaihan sa paligid ay nagtinginan at ang ilan ay nagbulungan. Nadama ni Sera ang init ng kahihiyan sa kanyang mga pisngi. Alam niya na sinasadya ito ni Isabel. Sa isa pang pagkakataon, habang aaral si Sera kung paano magluto gamit ang kalan ng kahoy, nagbigay ng payo si Isabel sa kanya. "Dapat mas marami ang asin, Sara," sabi niya, habang nakatayo sa likod ni Sera, "para mas malasa ang adobo." Ang mga tao rito, gusto nila ng matapang na lasa. Sinunod ni Sera at ng hapunan ang niluto niyang adobo ay halos hindi makain sa sobrang alat.
Tiningnan siya ni Aling Celia nang walang salita, ngunit ang pagkadismaya sa kanyang mga mata ay sapat na. Hindi lang sa gawain, kundi maging sa mga tao, gumagawa rin ng paraan si Isabel. Madalas siyang makitang usap kay Tio. Nagpapahina sila sa veranda, at ang kanyang tinig ay sadyang pinapatunog upang marinig ni Sarah. Naaalala mo ba, Tio, nung tayo pa? Ang saya natin sa mga pista rito. Iba talaga ang babaeng probinsyana, marunong sa gawaing bahay, at handang sumama sa lahat ng bagay. Ang mga salitang ito ay sadyang panunodyo kay Sarah. Minsan, nakita niya si Isabel na nakahawak sa braso ni Tio. Naglalakad sila papunta sa bukid at nagtawanan sila. Ang kirot sa puso ni Sarah ay tila bagong lason na unting kumakalat. Ngunit sa bawat pagsubok na ibinabato ni Isabel, may isang bagay na unting nagbabago kay Sarah. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot at makinis, ay nagkaroon na ng kalyo. Ang kanyang balat ay mas umitin, at ang kanyang buhok, na dati laging perpekto, ay ngayon ay nakatali sa isang simpleng pigtail. Mas madalas siyang magising sa tawag ng tandang, hindi na dahil sa inis, kundi dahil sa nakasanayan na. Sa paglipas ng mga araw, ang pananakit ng kanyang katawan ay unting nabawasan, napalitan ng isang kakaibang lakas. Nagsimula siyang matuto. Natuto siyang magtanim ng palay ng mas mabilis at mas maayos. Natuto siyang gumamit ng kutsilyo sa paghihiwalay ng mga balat ng kape nang hindi nasusugatan ng kanyang daliri. Natuto siyang gumawa ng apoy sa kalan ng kahoy at lutuin ang mga simpleng pagkain na gusto ng mga tao sa hasyenda. Ang kanyang pagod ay hindi na purong paghihirap, may kasama na itong kaunting kagalakan sa bawat gawaing natatapos. Minsan, habang naglilinis siya ng bakuran, lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Si Lola Pasing, na may dalang tasa ng salab at ginger tea. Ang pawala ng lamig sa katawan, sabi ni Lola Pasing, ang kanyang mga mata ay malumanay. Nakikita ko ang pagbabago mo, Sarah. Hindi ka na katulad noong una. Hindi ito papuri, ngunit ito ay isang tanda ng unting pagtanggap. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga magsasaka, hindi na uutos, kundi nagtatanong. Natuto siya tungkol sa pakikisama, ang pagtutulungan sa bukid, ang pagbabahagi ng ani, ang pagdadamayan sa mga problema. Nakita niya kung paano nagsisikap ang bawat isa, kung paano sila nagkakaisa, at kung paano nila pinahahalagahan ang bawat butil ng palay na kanilang itinanin. Isang hapon, habang aani sila ng mga kape, bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan ang lahat upang humanap ng silungan. Habang tumatakbo si Sarah, nadulas siya at nanghulog ang kanyang basket ng kape. Agad siyang nilapitan ng isang magsasaka na dati hindi man lang tumitingin sa kanya, si Mang Carding. Ayos ka lang ba, Ija? Tanong niya, at tinulungan siyang pulutin ang mga kape. Ito ay isang maliit na kiyos, ngunit ito ay malaking bagay para kay Sarah. Nagsimula siyang makita ang kagandahan sa simpleng buhay, ang sariwang hangin, ang malawak na kalangitan, ang mga bituin sa gabi na mas maliwanag kaysa sa ilaw ng Maynila. Nagsimula siyang makita ang pagmamahal at katatagan ni Aling Celia sa pamamahala ng hasyenda, hindi sa pamamagitan ng malaking pera, kundi sa pamamagitan ng paggawa, pagmamalasakit, at pagrespeto sa bawat isa. Ang kanyang pagtingin sa mundo ay unting lumalawak, lumalalim. Isang hapon, inutusan siya ni Aling Celia na ayusin ang mga lumang papeles sa bodega, mga lumang dokumento ng lupa,
mga resibo, at mga ledger. Ang bodega ay madilin at maalikabok, puno ng mga alaala ng nakaraan. Habang inaayos niya ang mga lumang kahon, nakakita siya ng isang lumang, natatanging kahon na nakalagay sa pinakasulok. Ito ay gawa sa matigas na kahoy, may lumang padlock, nakalawangin na. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga nakasulat sa kahon, natuklasan niya na ito ay mga personal na gamit ni Mang Ben, Manalo, ang ninong ni Tio, at matalik na kaibigan ni Aling Celia. Naaalala niya ang kwento ni Tio tungkol kay Mang Ben na pumanaw ng maaga dahil sa isang trahedya, at kung paano siya itinuring na parang ama ni Tio. Kinuha niya ang isang lumang susi na nakatali sa isang tali sa tabi ng kahon at binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang isang koleksyon ng mga lumang sulat, mga kontrata, at mga ulat sa pananalapi. Una, wala siyang pakialam. Ngunit nang makita niya ang pamilyar na pangalan, Don Emilio Alcantara, napansin niya ang kanyang pangalan, ang kanyang ama. Nagsimula siyang basahin ang mga dokumento. Isang kontrata ang pagbili ng lupa na tila pinilit na ipinagbili. Isang serye ng mga liham mula sa mga abogado na naglalaman ng mga banta at legal na pananakot. Mga ulat ng pagkalugi ng negosyo ni Mang Ben. Isang lumang pahayagan na naglalaman ng balita tungkol sa pagkalugi ng negosyo ni Mang Ben Manalo at ang misteryosong pagkamatay niya ilang linggo pagkatapos. Hindi pa natatagalan, isang memorandum of agreement na nagpapakita ng isang malaking utang na ipinataw sa lupa ni Mang Ben na sa kalaunan ay napunta sa kamay ng isang kumpanya na pag-aari ni Don Emilio Alcantara. Bawat salita na kanyang binasa ay tila tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang ama, ang kanyang minamahal na ama, ang kanyang bayani, ang tetkoon na kanyang ipinagmamalaki. Kinamit niya ang kanyang kapangyarihan at impluensya, hindi upang magtayo, kundi upang manira. Inulangan niya si Mang Ben, itinulak sa pagkalugi, at tila naging sanhi ng kanyang trahedya. Ang pagpapaimbabaw, ang pandaraya, ang pangungulibat, lahat ng ito ay nakasulat sa mga papel na yon, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pangalan ng kanyang ama ay naroroon, malinaw at nakakapanindig, balahibo. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuguho. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, ang kanyang pangalan, ay biglang naging mabaho, marumi, at puno ng dugo at luha ng iba. Ang kanyang pagkamataas ay hindi lamang kawalan ng kaalaman, ito ay bunga ng isang pundasyong binuo sa sakit at paghihirap ng ibang tao. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya, hindi lamang kay Don Emilio, kundi sa kanyang sarili. Paano niya hindi nakita? Paano niya naging bulag sa katotohanan? Ang mga dokumento ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Naramdaman niya ang matinding sakit, isang sakit na mas masahol pa sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa bukid. Ito ay sakit ng konsensya, sakit ng kahihiyan, sakit ng pagkadurog. Sa gabi, hindi makatulog si Sarah. Ang mga dokumento ay nakalatag sa kanyang harap. Ang bawat pahina ay parang nagsisigawan ng katotohanan. Hindi na niya kaya itong itago. Kinailangan niyang sabihin kay Tio. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakatok niya ang pinto ni Tio. Nang magbukas ito, nakita ni Tio ang nanginginig niyang anyo, ang maputla niyang mukha, at ang mga luha sa kanyang mga mata. Sarah, anong problema? Tanong ni Tio. Ang kanyang tinig ay may bahagyang pag-aalala. Hindi nakasagot si Sarah. Ibinigay niya lamang ang mga dokumento sa kanya. Tiningnan siya ni Tio, nagtataka.
Kinuha niya ang mga papel at nagsimulang basahin. Bawat salita na kanyang binasa, bawat pangalan na kanyang nakita ay tila nagpapagali sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, pagkatapos ay sa galit, at sa huli ay sa isang matinding sakit. Hindi ito totoo, bulong ni Tio, ngunit ang mga ebidensya ay malinaw. Ang pangalan ni Mang Ben, ang pangalan ng kanyang ninong, ang pangalan ng kanyang ama, amahan. Ang matinding sakit na naramdaman niya sa pagpanaw ni Mang Ben ay muling bumalik. Mas matindi pa na yon dahil alam na niya ang tunay na dahilan. Sira, ang tinig ni Tio ay iba, naging mas malamig, mas matalin, mas mapanganib. Ang ama mo. Kinulangan niya si Mang Ben. Pinahirapan niya ang aming pamilya. Naging sanhi siya ng pagkasira ng buhay ng ninong ko. Tio, hindi ko alam, ikbinisera. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos na. Maniniwala ka ba sa akin? Hindi ko alam na ganoon ang ginawa ng ama ko. Mahal ko siya, pero hindi ko kayang ipagtanggol ito. Tumingin si Tio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, pagkadismaya, at isang matinding pagkakanulo. Paano mo nagawa ito, Sara? Paano mo naging bulag sa lahat ng ito? Ang pamilya mo. Ang yaman mo. Lahat ng ito ay binuo sa kasinungalingan, sa paghihirap, sa dugo ng aning pamilya. Hindi ko kasalanan, sigaw ni Sara. Subukang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Hindi mo kasalanan. Bulong ni Tio, na ngayon ay halos sumisigaw. Kasalanan ito ng buong pamilya niyo, ang pagmamataas mo, ang kayabangan mo, ang lahat ng pinakita mo dito ay bunga ng isang kasinungalingan. Paano ko pa matitingnan ng pamilya ko? Ang mga tao rito, kung alam kong ikaw, ang fiancé ko, ay anak ng taong sumira sa buhay ng ninong ko? Ang kanyang mga salita ay tila mga punya na tumutusok sa puso ni Sara. Hindi na ito tungkol sa mga gawain, sa hasyenda, hindi na ito tungkol sa palayok na kanyang sinira. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na sugla, isang sugat na tila walang lunas. Hindi ko na kaya. Sira, sabi ni Tio, ang kanyang tinig ay naninginig sa galit at sakit. Hindi ko kaya. Ang kasal, ang lahat ng pinlano natin, hindi na matutuloy. Inihiling ko na wakasan na ang ating kasunduan. Ang ating engagement ay tansilado na. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Napaatras si Sara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Kanselado. Ang kanyang pangarap na kasal, ang kanyang posisyon sa lipunan, ang kanyang pagmamahal kay Tio, lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang niya nawala ang kanyang fiancé, nawala rin niya ang kanyang karangalan, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang buong buhay ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ay hindi maipaliwanag, mas matindi pa sa anumang naramdaman niya dati. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot, at bumagsak siya sa sahig, ang mga luha ay patuloy na bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang nakakabingi na katahimikan. Nang gumuho ang kanyang mundo sa paanan ni Mateo, kasabay ng pagkansela ng kanilang kasunduan, naramdaman ni Sara ang isang uri ng sakit na hindi pa niya naranasan kailanman. Hindi ito ang pisikal na pagod ng pagtatrabaho sa bukid. Hindi rin ang kirot ng kahihiyan na idinulot ang kanyang kapabayaan. Ito ay isang sugat sa kanyang kaluluwa, isang malalim na pagkadub na nagmulat sa kanya sa katotohanan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumuhos, hindi na dahil sa pagkawala ng kanyang karangalan o ng kasal,
na kanyang pinangarap, kundi dahil sa bigat ng katotohanan, ang yaman na kanyang pinagkakainatan, ang buhay na kanyang ipinagmamalaki, ay binuo sa paghihirap at kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, tila lumulutang lang si Sarah. Ang pagkanselan ng kasal ay lumaganap na parang api sa hasyenda Tiragayra. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang iba ay may halong awa, ang iba naman ay may paghihinala. Si Mateo ay nanatiling malayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig sa tuwing magtatagpo ang kanilang landas. Si Aling Celia ay hindi rin nagsasalita. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi mabasa. Isang halo ng pagdismaya at paglaka. Nakarating din sa kaalaman ni Don Emilio ang nangyari. Tinawagan niya si Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagdismaya. Anong ginawa mo, Serafina? Sinira mo ang lahat ng plano ko, ang ating reputasyon, ang ating pangalan. Reputasyon. Pangalan. Alos humihiyaw si Sarah sa telepono. Ang kanyang boses ay nanginginig. Apa, ang reputasyon ninyo ay binuo sa paghihirap ng iba. Sa dugo ni Mang Ben. Paano ko ito maipagtatanggol? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Umuwi ka na, Sarah. Sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay tila bumalik sa kanyang dati na kontrolado. Ngunit may bakas ng matinding galit. Kalimutan mo ang lahat ng ito. Ipagpatuloy natin ang buhay natin dito sa Maynila. Hindi ka nabibilang sa lugar na yan. Ang mga salita ng kanyang ama ay dapat na nagbigay sa kanya ng ginhawa, ang pamilya at na mundo na kanyang kinagisnan. Ngunit sa halip, nakaramdam siya ng matinding pagtutol. Ang Maynila, ang kanyang penthouse, ang kanyang mga mamahaling gamit, lahat ng iyon ay tila nawalan na ng saysay, ng kulay, ng halaga. Kung babalik siya sa Maynila, babalik siya sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan, sa pagbabalat kayo. Pabalik siya sa isang buhay, kung saan hindi niya kayang harapin ang kanyang sarili sa salamin. Gabi na. Nakaupo si Sarah sa kanyang kawayang katre, ang hangin ay malamig at may amoy lupa. Ang mga bituin sa labas ay mas maliwanag kaysa dati, tila nagmamasid sa kanyang pag-iisip. Narinig niya ang tunog ng mga kuliglig, ang malumanay na simoy ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng puno. Ito ang Hacienda Tirabdayga, ang lugar na kanyang kinamuhian, ang lugar na nagmulat sa kanya. Isang buwan, ang hamon ni Aling Celia. Hindi niya ito natapos ng buo sa paraan ng pagpapahintulot sa kanya ni Aling Celia na maging isang ordinaryong manggagawa dahil sa revelasyon tungkol sa kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nabago. Nakaramdam siya ng koneksyon sa lupa, sa mga tao, sa simpleng pamumuhay. Nakita niya ang pagod, ngunit nakita rin niya ang dignidad sa bawat butil ng pawis, sa bawat butil ng palay. Hindi siya maaaring umalis. Hindi niya kayang iwanan ng Hacienda Tirabdayga na may dalang ganoong bigat sa kanyang konsensya. Hindi dahil kay Tio, hindi dahil sa kahihiyan, sa harap ng mga tao, kundi dahil sa kanyang sarili. Kailangan niyang manatili. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali, ang pagkakamali ng kanyang ama. Kailangan niyang tubusin ang sarili. Kinabukasan, maaga pa, nagpa siya si Sarah. Nakita niya si Aling Celia sa kusina, naghahanda ng almusal para sa mga manggagawa. Nilapitan niya ito. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Aling Celia, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon si Aling Celia, ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon.
ngunit may bahagyang pagtaas ng kilay. "Oh, Sarah, may kailangan ka." Huminga ng malalim si Sarah. "Gusto ko po sanang magpaliwanag. Tungkol sa aking ama. At tungkol sa akin." Pinutol siya ni Aling Celia. "Hindi na kailangan, Sarah. Alam ko na ang lahat. Alam ni Mateo. Wala ka nang dapat ipaliwanag." "Pero Aling Celia, hindi po ako aalis," sabi ni Sarah. Ang kanyang tinig ay mas matatag ngayon. "Gusto ko pong manatili dito. Hindi po ako babalik sa Maynila. Gusto ko pong tubusin ang lahat ng pagkakamali ko. Gusto ko pong matuto. Gusto ko pong tulungan kayo, ang hasyenda na ito." Pahagyang nagulat si Aling Celia. Ang kanyang mga mata ay sinuli si Sarah, tila naghahanap ng bakas ng pagbabala kayo, ang pagmamataas. Ngunit ang nakita niya ay isang babae na may maputlang muka, mga mata na namumula sa pag-iyak, at isang malalim na determinasyon. "Bakit, Sarah?" tanong ni Aling Celia. Ang kanyang boses ay malamig pa rin. "Para ano? Para mapatawad ka ni Mateo? Para maibalik ang kasal? O para maipakita sa akin na nagbago ka?" Umiling si Sarah. "Hindi po. Para sa sarili ko po. Para matuto akong maging tao. Para malaman ko kung paano magpakumbaba. Hindi ko po kayang iwanan ang lahat ng ito, ng ganito. Ayoko pong maging tulad ng ama ko." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tunog lang ng apoy sa kalan ang maririnig. Sa huli, huminga ng malalim si Aling Celia. "Sige, Sarah, manatili ka, kung iyan ang gusto mo. Ngunit tandaan mo, ang pagiging bahagi ng Hacienda Tiraldaiva ay hindi madali. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili. At ang kapatawaran ay isang bagay na hindi basta ibinibigay." Hindi pa rin mainit ang pakikitungo ni Aling Celia. Ngunit ang pagpayag niya ay isang maliit na kislap ng asa para kay Sarah. Isang pagkakataon. Niyakap ni Sarah ang pagkakataong ito ng buong puso. Ginawa niya ang kanyang mga gawain ng walang reklamo, ng walang pagod. Hindi na siya naghahanap ng kape o ng say. Ang bawat butil ng pawis na bumagsak mula sa kanyang noo ay tila naghuhugas ng kanyang nakaraang pagmamataas. Nagtatrabaho siya sa bukid kasama ng mga magsasaka. Tinutulungan sila sa pagtatanin, pag-aani, at pag-aalaga ng mga hayop. Ang kanyang mga kamay ay lalong kumapal at ang kanyang balat ay mas humitin. Ngunit sa gitna ng kanyang mga gawain, may isang lugar na naging kanlungan niya, isang lugar kung saan niya natagpuan ang kakaibang kapayapaan, ang gawaan ng palayok. Matagal na niyang nakita ang lumang gawaan na malapit sa bahay, puno ng mga paso, banga at palayok na nakalatag upang matuyo sa araw. Isang araw, nilapitan niya si Aling Celia. "Aling Celia, pwede po ba akong matuto kung paano gumawa ng palayok?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay mainga. Tumingin si Aling Celia sa kanya. Bahagyang nagulat. "Gusto mong matuto? Ang isang babaeng tulad mo?" "Gusto ko pong matuto," ulit ni Sarah. "Gusto ko pong maintindihan kung paano niyo ginagawa ang mga bagay na mahalaga sa inyo." Sa kabila ng kanyang aalinlangan, kumayag si Aling Celia. At doon, sa gitna ng amoy, lupa, at mga basag na piraso ng terakota, natagpuan ni Sarah ang isang bagong layunin. Pinagmasdan niya kung paano hinahawakan ni Aling Celia ang luwad, malumanay, ngunit may matinding kontrol.
Ang luwad, na dati marumi at maputik sa kanya, ay naging isang materyal na may buhay, may potensyal. Sa bawat pagpihit ng gulong, sa bawat paghubog ng kanyang kamay, naramdaman niya ang koneksyon sa sinaunang sinin. Ang paggawa ng palayok ay naging isang forma ng meditasyon, isang paraan upang linisin ang kanyang isip, upang hubugin ang kanyang sarili, tulad ng paghubog niya sa luwad. Unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Sera. Sa simula, may paghihinala pa rin. Ngunit nang makita nila ang kanyang tiyaga, ang kanyang pagtatrabaho, nang walang reklamo, ang kanyang pag-aabang sa gawaan ng palayok hanggang gabi, nagsimula silang magbago. Minsan, habang aangat siya ng mabibigat na sako ng kape, nilapitan siya ni Mang Tonyo, isang matandang magsasaka na dati nanlalamig sa kanya. Iya, tulungan na kita diyan. Napakabigat niyan, para sa iyo. Hindi po, Mang Tonyo. Kaya ko po, sabi ni Sera, bagaman nanghihina na siya. Hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo, Sera, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malumanay. Nakikita na namin. Nagbago ka na. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Sa hapunan, hindi na siya nag-iisa. Ang mga kababaihan ay inaanyayahan siyang umupo sa kanilang tabi at nagbabahagi sila ng kwento, ng tawa. Ang mga bata, na dati tumatakbo palayo sa kanya, ay ngayon ay lumalapit, nagtatanong kung pwede silang tumulong sa gawaan ng palayok. Isang araw, habang naglalakad siya pabalik mula sa bukid, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na nalalaro. Nang makita siya, hindi sila tumakbo. Sa halip, kinawayan siya ng isang bata at sumigaw, Ate Sera, galing mo na magtanim ng palay. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kagaan. Ang respeto ay hindi binibili, ito ay kinikita. Ngunit may isang tao na hindi pa rin natutuwa sa pagbabago ni Sera, si Isabel Ramos. Nakikita ni Isabel ang unting pagbabago ni Sera, ang paglambot ng puso ng mga tao, at ang unting pagbabalik ng pag-asa sa mga mata ni Teo sa tuwing tumitingin siya kay Sera. Ang pagiging tahimik ni Teo, ang kanyang paglayo sa lahat, ay tila nagbibigay daan sa isang bagong simula kasama si Sera. Ito ay isang bagay na hindi matatanggap ni Isabel. Matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap na sirain si Sera, hindi niya papayagan na manalo ito. Isang araw, nagkaroon ng pulong ang mga residente ng hasyenda para pag-usapan ang susunod na ani. Doon, nakita ni Sera si Lian Manalo. Si Lian ay anak ni Mang Ben at bagaman bata pa, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding sakit at puot sa pamilya Alcandara. Kilala si Lian bilang isang matatag na babae, matalino at may tapang na ipagtanggol ng kanyang pamilya at ang kanyang ama. Lumaki siya sa kwento ng pangmungulimbat na ginawa kay Mang Ben at malalim ang sugat nito sa kanya. Nilapitan siya ni Isabel. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. Ian, kumusta ka na? May narinig ka na ba sa bagong development dito sa hasyenda? Ang anak ni Don, Emilio, ang taong sumira sa buhay ng ama mo. Nananatili siya dito. Nagpapanggap na nagbabago. Nagpapanggap na nagtatrabaho. Tumaas ang isang kilay ni Lian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Alam ko, Isabel. Nakikita ko siya. At ano ang gagawin mo? Tungkol doon. Tanong ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dapat siguro kausapin mo siya. Harapin mo siya. Baka gusto niyang magpaliwanag sa iyo.
kung paano niya nagawang ipagpatuloy ang buhay niya habang ang buhay niyo ay sinira ng kanyang ama. Ang mga salita ni Isabel ay parang binuhusan ng gasolina ang aapoy na galit sa puso ni Lian. Ang ideya na si Sarah, ang anak ng taong sumira sa kanyang pamilya, ay nagpapanggap na nagbabago sa harap ng lahat ay hindi matanggap ni Lian. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Harapin ko siya, sabi ni Lian, ang kanyang tinig ay matatag. Kinausap ni Isabel si Sarah ng palihim. Sarah, narinig ko na gusto ka raw kausapin ni Lian Manalo. Gusto raw niyang makita kung talagang nagbago ka na. Dapat siguro magpaliwanag ka sa kanya. Ipakita mo na, sincere ka. Sinabi ni Isabel ang mga salitang ito na may tono ng pagmamalasakit, ngunit ang layunin niya ay sirain si Sarah ng tuluyan. Nais niyang makita kung paano babagsak si Sarah sa harap ni Lian, umaasang magkukumahog itong ipagtanggol ang kanyang ama at ang kanyang sarili, na siyang magpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Aalala si Sarah. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang kailangan niyang harapin si Lian. Ngunit paano niya ito gagawin? Paano niya hihingi ng kapatawaran para sa kasalanan na hindi siya ang gumawa? Ngunit siya ang benepisyaryo. Inabukasan, isang maliit na bangko sa ilalim ng matandang puno ng akasya, ang pinili ni Isabel para sa pagpupulong. Tiyak na mapapanood ito ng marami, kabilang na si Tio at Aling Celia, na sadyang inanyayahan ni Isabel na saksihan ng katotohanan. Tumating si Sarah sa tagpuan. Nakasuot siya ng kanyang karaniwang barot, saya, ang kanyang mukha ay lalong umitin, at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at may bahid pa ng luwag mula sa gawaan ng palayok. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at pag-aalala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang kakaibang kapayapaan sa kanyang ekspresyon. Hindi siya nagdala ng alahas. Hindi siya naglagay ng mike. Siya ay si Sarah, ang Sarah na natuto sa Hasyan na Tierra Daila. Naroon na si Lian, ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinanakit. Sa likod ng puno, sa medyo malayo, ay nagtatago sina Tio at Aling Celia. Nagmamasid sila, parehong may halong pag-aalala at pag-asa. Si Isabel ay nakatayo sa isang gilid, ang kanyang ngiti ay nakakubli, naghihintay sa pagkakataon na makita si Sarah na masira. Diyan, mahina ang boses ni Sarah, ngunit malinaw. Anong ginagawa mo rito, Sarah? Tanong ni Lian, ang kanyang boses ay matalin. Narinig ko na gusto mo raw akong kausapin. Gusto mo raw magpaliwanag. Na nagbago ka na. May halong pangungutya sa kanyang tono. Huminga ng malalim si Sarah. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagdepensa. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Lian. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lian, puno ng sakit at pagsisisi. Lian, sabi ni Sarah, ang kanyang boses ay naninginig, wala akong maipapaliwanag. Wala akong karapatang ipagtanggol ang aking ama. Ang ginawa niya sa pamilya niyo, kay Mang Ben, ay hindi mapapatawad. Pumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko po alam noon. Nabubuhay po ako sa isang mundo ng kasinungalingan. Sa isang mundo kung saan ang kalamanan may lahat. Ngunit na yun po, naintindihan ko. Naintindihan ko kung gaano kalaki ang sakit na idinulot ng aking ama sa inyo. Kung gaano kalaki ang kasalanan na ginawa niya. At kung gaano kalaki ang pagmamataas na ipinakita ko sa inyo.
Hinigpitan ni Sarah ang kanyang mga kamay. Hindi ko po kayang burahin ang nakaraan. Hindi ko po kayang ibalik si Mang Ben sa inyo. Ngunit humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ng aming pamilya sa inyo. Sa pagkasira ng buhay ng ama ninyo. At sa pagiging bulag ko sa lahat ng iyon. Kung may magagawa po ako upang tubusin ang kahit kaunting sakit na idinulot namin, handa po akong gawin. Ang kanyang mga salita ay totoo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi siya naghahanap ng kapatawaran agad. Naghahanap siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagtanggap sa responsibilidad. Si Lian, na handa sanang sumigaw, na handa sanang ibuhos ang lahat ng galit niya, ay biglang natigilan. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay unting lumambot. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Sarah, ang pagkadurog sa kanyang boses, ang pagpapakumbaba sa kanyang kilos. Hindi ito ang Sarah na kanyang inaasahan, hindi ang mayabang na babaeng haharap sa kanya at magtatanggol sa kanyang sarili. Ito ay isang Sarah na totoong nagsisisi, isang Sarah na handang tanggapin ng lahat ng bigat ng kasalanan. Ang kanyang galit ay hindi nawala ng tuluyan, ngunit ito ay biglang nawalan ng puwersa. Hindi niya masabi ang anumang masamang salita. Hindi niya masabi ang anumang salita. Sa huli, tumayo lang siya, tila nawalan ng boses. Mula sa malayo, nakita ni Tio ang buong eksena. Ang kanyang puso, na matagal nang puno ng galit at hinanakit, ay dahang lumabot. Nakita niya ang Sarah na lumungod, ang Sarah na hindi na nagtatago sa likod ng kanyang yaman at posisyon. Nakita niya ang isang babae na totoong nagbago, isang babae na handang harapin ang kanyang mga demonyo. Ang kanyang galit sa pamilya Alcantara ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Ngunit ang galit niya kay Sarah, ang babaeng minahal niya, ay unting naglaho, napalitan ng isang kakaibang paghanga at pag-unawa. Si Aing Celia, na nakatayo sa tabi niya, ay tahimik na pinunasan ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Sarah hindi bilang isang mayabang na binibini, kundi bilang isang tao na handang matuto, na handang magbago. Ang kanyang puso ay unting bumukas. Isang mahirap na proseso, ang pagpapatawad, ngunit ang kilos ni Sarah ay isang malaking hakbang. Pagkatapos ng paghaharap, umalis si Lian ng tahimik, hindi nagsasalita, ngunit hindi rin nagpatuloy sa kanyang galit. Si Sarah ay nanatili sa kinauupuan niya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Hindi nagtagal. Nilapitan siya ni Tio. Nakatayo siya sa kanyang harap. Ang kanyang ekspresyon ay halong emosyon. Walang galit, walang pagkadismaya. Sa halip, may paghanga at isang malalim na pag-unawa. Sarah, sabi ni Tio, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit seryoso. Hindi ko akalain na gagawin mo iyon. Tumingin si Sarah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng sakit. Kailangan kong gawin, Tio. Ito ang tama. Umupo si Tio sa tabi niya, at isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa wakas, nagsalita si Tio. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nangyari. Ang sakit na idinulot ng pamilya mo sa amin. Hindi ito basta mawawala. At hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang kasal, ang engagement, na binuo sa isang ilusyon. Naramdaman ni Sarah ang matinding sakit sa kanyang puso. Akala niya may pag-asa pa, ngunit ipinagpatuloy ni Tio ang kanyang mga mata
ay nakatingin ng diretsyo sa kanya. Ngunit, Sarah, nakikita ko ang pagbabago mo. Nakikita ko kung gaano ka kasinsir. Kung gaano ka nagpakumbaba. Hindi na ikaw ang Sarah na dumating dito. Ikaw na ngayon ay isang Sarah na may puso, isang Sarah na handang magturo, isang Sarah na handang matuto. Kinuha ni Tio ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri, ay marahang hinawakan ang kanyang mga kalyo. Kaya ko. Hindi ko pwedeng balikan ang nakaraan. Pero, gusto kong magsimula tayo ulit. Nalaglag ang panga ni Sarah. Magsimula ulit. O, sabi ni Tio, ang kanyang ngiti ay malungkot, ngunit may pag-asa. Hindi bilang magkasintahan. Hindi bilang mag-asawa. Kundi bilang dalawang tao na may pag-aalang sa isa't isa. Bilang dalawang tao na may pag-unawa sa isa't isa. Bilang dalawang tao na may parehong hangarin para sa Hacienda Tierra Gaita. Tumingin si Tio sa malawak na bukirin, sa mga kubo, sa mga tao na unting bumabalik sa kanilang mga gawain. Gusto kong manatili ka rito, Sarah. Hindi para sa akin, hindi para sa aming pamilya, kundi para sa sarili mo, para sa mga nais mong gawin, para sa mga nais mong itulong dito. Ang Hacienda Tierra Gaita ay nangangailangan ng mga taong may puso, mga taong handang magsil. At nakikita ko na ikaw ay ganoon. Ang mga salita ni Tio ay tila tubig na bumuhos sa kanyang tuyot na kaluluwa. Hindi ito ang kapatawaran na kanyang hinahanap. Ngunit ito ay mas mahalaga. Ito ay isang pagkakataon, isang bagong simula, isang pagtanggap. Hindi na niya kailangang ipilit ang kanyang sarili sa isang papel na hindi na nababagay sa kanya. At tanggapin ko ang bagong simula na yan. Iyo, sabi ni Sarah, ang kanyang tinig ay halos isang bulong, ngunit puno ng matinding kadalakan. At gagawin ko ang lahat para patunayan na karapat dapat ako sa pagkakataong ito. Hindi na ito tungkol sa pagmamahal sa isang lalaki o sa pagkuha ng isang posisyon sa lipunan. Ito ay tungkol sa paghahalap ng kanyang sarili, ng kanyang tunay na halaga, sa isang lugar na dati kinamuhian niya. Ngayon, ang Hacienda Tierra Gaita ay hindi na isang pagsubok, kundi isang tahanan, isang kandas para sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang puso, na matagal ng puno ng pagmamataas at galit, ay ngayon ay puno ng pag-asa, pagpapakumbaba, at isang tahimik na kagalakan. Handa na siya para sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Narito ang kabanata. Nang tanggapin ni Sarah ang hamon ng bagong simula, hindi niya inasahan ang lalim ng pagbabagong magaganap sa kanya. Ang mga nakaraang linggo ay nagsilbing panimula lamang, isang paunang tikim ng buhay na hindi niya inakala na kanyang nanaisin. Ngayon, sa bawat paglipas ng araw, mas lumalalim ang kanyang pagkakakonekta sa Hacienda Tierra Gaita, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang bahagi ng pinakapusod nito. Patuloy siyang nagtatrabaho sa bukid, ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paghawak ng lupa at sa pagtatanim ng palay. Ang dating sakit ng likod ay napalitan na ng isang uri ng matamis na kapaguran, at ang init ng araw ay hindi na niya inirereklamo, kundi tinatanggap. Natutunan niyang basahin ang galaw ng ulap, ang huni ng mga ibon, at ang simoy ng hangin, mga senyales ng kalikasan na dati hindi niya napapansin. Sa umaga, bago pa sumikat ang araw, kasama na siya ng mga manggagawa sa paglalakad patungo sa mga bukirin, ang kanyang mga yapak ay hindi na nag-aalinlangan sa basang lupa. Sa halip na umiras sa tutik, niningitian niya na ito, naaalala kung gaano siya kahina noon at kung gaano na siya kalakas ngayon. Ang bawat pagtatanim, paglilinis ng irigasyon, at
aani ay naging isang forma ng meditasyon, isang paraan upang maging buo sa kasalukuyan. Nakikisalamuha siya sa mga tao, nakikinig sa kanilang mga kwento, at nagbahagi rin ng kanyang sariling paglalakbay. Ngunit higit sa lahat ng gawain bukid, ang gawaan ng palayok, ang naging kanyang kanlungan, ang kanyang bagong, tuplas na hilig. Ang amoy ng basang lupa, ang tunog ng gulong na umiikot, at ang pakiramdam ng luwad na humuhubog sa kanyang mga kamay ay nagdulot ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Sa bawat paghawak niya sa malambot at madulas na luwad, naramdaman niya ang pulso, ang lupa, ang diwa ng Hacienda Tiragayta. Si Aling Celia, na isang tunay na maestro sa paggawa ng palayok, ay dahang naging kanyang guro. Sa simula, ang mga turo ni Aling Celia ay direkta at walang emosyon, tulad ng pagtuturo niya sa isang estudyante. Hindi mo dapat lakasan ng presyon, Sara. Dapat malumanay, tulad ng paghawak sa puso ng isang sanggol. Ani Aling Celia, habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga kamay ni Sara. Ngunit dapat din itong may lakas, may direksyon, tulad ng paghubog mo sa iyong sarili. Sa mga gabing tahimik, matapos ang maghapong pagtatrabaho, madalas na mananatili si Sara sa gawaan. Ang tanging ilaway mula sa isang disra. Sa mga sandaling iyon, ang luwad ay naging isang kaibigan, isang tagapakinig. Natuto siyang maghukay ng sarili niyang luwad mula sa ilog, matutong linisin ito, at ihanda pa sa paghuhubog. Ang bawat proseso ay may sariling sining, isang aral sa pagpapasensya at pagtitiyaga. Sa ilalim ng mainat na gabay ni Aling Celia, nagsimulang umusbong ang kanyang sariling estilo. Nakikipag-ugnayan sila sa mga simpleng salita o sa katahimikan lamang. Insan, habang naghuhubog sa sira ng isang maliit na banga, nagsimulang magkwento si Aling Celia. Alam mo, Sara, ang sining ng paggawa ng palayok ay kasing tanda na ng ating mga ninuno. Ang bawat piraso ay may kaluluwa. Ang palayok ng pamana na nasira mo. Hindi lamang ito isang palayok. Ito ay isang koneksyon sa nakaraan, isang pangako sa hinaharap. Nakinig si Sara nang may paggalang, ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Alam ko po, Aling Celia. Napakalaki ng aking pagkakamali. Ngunit ngumiti si Aling Celia. Isang malungkot na ngiti. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatotoo. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon mula dito. Ang luwad na ito, hindi ba? Kung minsan, masisira. Ngunit maaari mo itong muling hubugin, muling bigyan ng buhay, ng bagong mas matibay kaysa dati. Ang mga salita ni Aling Celia ay hindi lamang tungkol sa luwad, kundi tungkol din sa buhay ni Sara. Sa gawaan ng palayok, natutunan din ni Sara ang kasaysayan ng Hacienda Tiragayta, hindi lamang sa mga lumang dokumento, kundi mula sa mga bibig ng mga matatanda. Nakinig siya sa mga kwento tungkol sa mga unang nanirahan, sa mga laban para sa lupain, sa mga panahong hirap at ligaya. Naintindihan niya ang kahalagahan ng bayanihan, ang pagtutulungan, at ang malalim na ugat ng kanilang pagkakakilanlan. Natutunan niya ang mga ritwa ng pasasalamat para sa ani, ang mga awit na inaawit ng mga magsasaka sa ilalim ng buwan, at ang mga lumang kasabihan na nagsisilbing gabay sa kanilang buhay. Ang bawat kwento ay nagpalalim sa kanyang unawa sa Hacienda Tiragayta at sa kahulugan ng tunay na komunidad. Ang ideya ng paggawa ng isang bagong palayok ng pamana ay unti-unting namuo sa kanyang isip. Hindi upang palitan ng nasira, kundi upang magsilbing isang simbolo ng pagbabago, ng kapatawaran, at ng bagong simula.
Pinaghirapan niya ito ng husto, ibinuhos ang lahat ng kanyang natutunan, ang lahat ng kanyang emosyon. Sa bawat purba ng palayok, sa bawat disenyo na kanyang inukit, inilalagay niya ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang pagmamahal sa lugar na ito. Kinamit niya ang mga tradisyonal na disenyo ng hasyenda, ngunit inilagay niya rin ang kanyang sariling sining, isang kombinasyon ng nakaraan at kasalukuyan. Ito ay isang palayok na hinubog ng kanyang bagong pagkatao, isang patunay ng kanyang muling pagsilang. Habang unting nagaganap ang mga pagbabagong ito kay Sera, nakamasid si Isabel Ramos mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkadismaya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalabas ang sinseridad ni Sera at mas lumalaki ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. Ang mga matatanda na dati aalinlangan ay ngayon ay umingiti na kay Sera. Ang mga bata ay tumatakbo na sa kanya nagpapaakay. Ang mga bulungan ay hindi na tungkol sa kanyang pagkamataas, kundi tungkol sa kanyang pagbabago. Ang pinakamasakit para kay Isabel ay ang pagbabago sa pagitan nina Sera at Tio. Nakikita niya kung paano tinitingnan ni Tio si Sera ngayon, hindi na may galit, kundi may paggalang, may paghanga, at isang pahiwatig ng pagmamahal na dahang muling umuusbong. Nakikita niya kung paano sila uusap ng matagal sa ilalim ng deranda, hindi na tungkol sa pagpaplano ng kasal, kundi tungkol sa mga proyekto para sa hasyenda, tungkol sa kinabukasan ng Tirabdeva. Ang mga tawa nila ay tunay, at ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-unawa. Narinig ni Isabel ang mga kwento mula sa mga nagtatrabaho sa hasyenda tungkol sa kung gaano si Sera, kung gaano siya kahusay sa paggawa ng palayok. Narinig niya ang mga papuri ni Aling Celia na dati puno ng pagdududa. Marunong na si Sera sa paggawa ng palayok. May sining siya, sabi ni Aling Celia sa isang pagkakataon na narinig ni Isabel. Ang dating matigas na padel sa pagitan ni Sera at Aling Celia ay unting nagiging puway. Isang hapon, nakita ni Isabel si Tio na tinutulungan si Sera sa pagbubuhat ng sako ng palay. Nagtama ang kanilang mga tingin. Mumiti si Tio kay Sera, isang ngiti na dati para sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang matinding pagkatalo. Lahat ng kanyang mga plano, lahat ng kanyang mga intriga ay nauwi sa wala. Hindi niya kayang sirain ang isang taong kusang nagbago. Hindi niya kayang labanan ang isang taong may puso na ngayon ay nasa tamang lugar. Ang Hacienda Tirabdeva ay hindi na ang lugar kung saan siya naghahari. Ito ay naging tahanan ni Sera at ito ay isang katotohanan na hindi niya matatanggap. Nang gabing iyon, walang paalam na umalis si Isabel. Hindi na siya nagpaalam sa kahit sino. Tahimik siyang sumakay sa isang bus, ang kanyang puso ay puno ng kapaitan at pagkalisnga. Ang kanyang alis ay walang ingay, walang dramatikong eksena, isang kaibahan sa maingay na pagdating ni Sera at sa tahimik ngunit malalim na pagbabago nito. Nawala na siya, tulad ng isang anino na natunaw sa dilim, habang ang buhay sa Hacienda Tirabdeva ay patuloy na umuusbong, mas maliwanag kaysa dati. Sa pagkawala ni Isabel, mas naging malaya si Sera. Ang paghahanap niya sa tunay na kaligayahan ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanan. Naintindihan niya na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman, sa mamahaling damit, o sa posisyon sa lipunan. Ito ay matatagpuan sa simpleng gawaing kamay, sa pagtawa ng mga magsasaka, sa init ng paikipagkapwa, at sa pag-ibig sa lupa na kanyang pinagtatrabahuhan.
Natagpuan niya ang kanyang tunay na sarili sa Hacienda Tierra Gaida. Isang babae na may kalyo sa kamay, balat na sinulog ng araw, ngunit may puso na puno ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Natutunan niyang maging pakinabang hindi sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa, ang kanyang paglilingkod. Natutunan niyang maging mahalaga, hindi sa pamamagitan ng kanyang pangalan, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Ang relasyon nina Sarah at Tio ay dahang lumalin. Hindi na ito ang mainit at mabilis na pag-ibig ng mga kabataan, kundi isang pag-ibig na binuo sa paggalang, pag-unawa, at isang malalim na pagkakakonekta. Madalas silang usap tungkol sa kinabukasan ng Hacienda Tierra Gaida. Gusto kong magsimula tayo ng isang proyekto para sa mga kabataan, Tio, sabi ni Sarah isang hapon, habang naglalakad sila sa gilid ng bukid. Para matuto sila ng mga tradisyonal na sining, tulad ng paggawa ng palayok, para hindi ito mawala. Ngumiti si Tio, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Magandang ideya, Sarah. At paano kung magsimula rin tayo ng isang programa para sa sustainable farming, para mas mapangalagaan ang ating lupain? Sila ay naging magkasama sa kanilang mga hangarin, isang partner, hindi lamang sa buhay, kundi sa pag-ubog ng kinabukasan ng hacienda. Naglunsad sila ng maliliit na proyekto sa komunidad, isang programang pangkalusugan, isang literacy program para sa mga matatanda, at isang proyektong pangkalikasan upang panatilihing malinis ang ilog. Sa bawat proyektong kanilang inilulunsad, nakikita ng mga tao ang kanilang tunay na pagmamahal sa hacienda at sa mga naninirahan dito. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na kailangan pang ipahayag sa malalaking salita. Ito ay nakikita sa bawat kilos, sa bawat paglilingkod. Isang taon ang lumipas, at muling dumating ang taon ng tisan ng pag-ani sa Hacienda Tierra Gaida. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ng mga lutong pagkain. Ang mga tao ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang kasuotan at ang buong hacienda ay puno ng kadalakan at pagdiriwang. Sa gitna ng lahat, nakita ang isang Serafina Alcantara na iba sa babaeng dumating sa lugar na ito. Ang kanyang balat ay mas kayumanggina, ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, at ang kanyang mga mata ay hindi na may bakas ng pagkamataas, kundi puno ng kapayapaan at kagalakan. Siya, na dati napatakot sa putik, ay ngayon ay isa ng iginagalang na miyembro ng komunidad. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang espesyal na palayok. Hindi ito ang palayok ng pamana na kanyang sinira, kundi isang bagong obra maestra. Ito ay may tradisyonal na hugis, ngunit ang mga disenyo nito ay mas buhay, mas makulay, at may kasamang kakaibang ganda na gawa ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng palayok ay may inukit siyang maliliit na dahon ng palay, at isang ibon na lumilipad, sumisimbolo sa asa at kalayan. Ito ay isang testamento sa pagpapatawad, sa paghilom, at sa isang bagong simula. Dahan siyang naglakad patungo sa altar na nakalagay sa gitna ng plaza. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Wala nang bulungan ng pagtadismaya, kundi mga ngiti ng pagtanggap at paghanga. Lumapit siya sa altar at mainit na inilagay ang bagong palayok. Ito ay hindi lamang isang simpleng palayok. Ito ay isang palayok na hinubog ng pagbabago, isang palayok na puno ng kwento ng kanyang sariling muling pagsilang. Sa tabi ng altar, nakatayo si Aling Celia. Tiningnan niya si Sarah, at sa unang pagkakataon, nakita ni Sarah ang isang mainit na ngiti sa labi ni Aling Celia. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pagtanggap at pagmamalaki. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang ngiti na yon ay sapat na. Lumapit si Aling Celia at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Nagbago ka na, anak, bulong ni Aling Celia. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Mula sa likod niya, naramdaman ni Sarah ang mainit na paghawak sa kanyang kamay. Si Tio. Nilingon niya ito, at nakita niya sa mga mata ni Tio ang parehong pag-asa at pagmamahal. Hindi ito ang pagmamahal na nakabase sa kasunduan, kundi isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok, isang pag-ibig na mas matibay at mas totoo. Ang kanilang mga mata ay nagtama at pareho nilang nakita ang kinabukasan, isang kinabukasan na binuo sa pagmamahal, pagdalang, at paglilingkod sa Hacienda Tierra. Si Serafina Alcantara, ang dating mayabang na dalaga mula sa Maynila, ay natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa isang maranyang penthouse, kundi sa puso ng Hacienda Tierra. Natagpuan niya ang kanyang tunay na sarili, hindi bilang isang pangalan na mayaman, kundi bilang isang babaeng marunong magpakumbaba, matatag, at buong pusong naglilingkod. Tinubos niya ang kanyang mga pagkakamali, at sa pamamagitan ng kanyang pagbabago, nakuha niya ang kanyang lugar, hindi sa pamamagitan ng kapanganakan, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at dedikain. Ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos sa pagdating niya sa hacienda o sa pagkansela ng kanyang kasal. Ito ay nagpatuloy sa bawat butil ng luwad na kanyang hinubog, sa bawat butil ng palay na kanyang itinanin, at sa bawat ngiti na kanyang ibinahagi. At sa gabi ng pista ng pag-aani, habang magkahawak, kamay sila ni Tio, at ang mga bituin ay nagkislapan sa itaas ng Hacienda Tierra. Narinig niya ang mga salita ni Tio na umalingaw sa kanyang isip, na puno ng bagong kahulugan. Ito ay hindi ang katapusan, Sarah. Ito ay isang simula. Isang simula ng isang bagong buhay, isang bagong Sarah, at isang bagong kinabukasan para sa Hacienda Tierra.